sa Diyos, kang Panginoon sa Espiritu Santo, maanama kaninyo. Soon, niya nakita sa ika-5 na Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Unang Domingo sa buwan sa init kayo. Mayo. Dagan sa atong mga kaibigan na fiesta ng Mayo Dress. Ngayon sa Santa Cruz, makita ko ng fiesta sa Kanamban, ng Mayo 15, at nag-iimbita ni sa Lorena na wato sa iyo. Pasalamat kita mga igsoon sa Diyos sa kanang mga grasya na iyang gihatag kanadto o sa mga kausapan at tungkol nga anyong siya sa mga grasya na po na itong nagawat sa atong pagsaulog sa pinagiging Santos na Misa. Ngayon mahandang kita alam ini magbinunsod kita sa atong mga sala. Pasayloon sa atong mga sala, dayon unta italiya, nagto sa kinabuhi tayo. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa langit. Sayuta
pagkanamo sa kaluwasan o pagkasinagop na anak, tanawa na mapuamuron ang mga anak sa imong guma. Ughatagi kami na mga nagtuo kang Kristo sa matuod ng kagawasan ug sa langit na maoy among gabilin nga walay kamutuhan. Ini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nabuhi ug hayo man kay imong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nag-anam o gadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumang ng mga Hudeyo o ang mga Hudeyo at Grego o pinulungan. Ang mga Hudeyo na Grego o pinulungan miingon sa ilang mga byuda, wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa, gitigo sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinunan o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo pag-atiman ang mga butang nga may labot sa salapi kay pagwali sa pulong sa Dios. Busa, mga igsoon, pagpili kamo 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Ug amo silang tugyanan niini bulo hatunan. Niining pag-iha, magagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo o sa pagwali. Ang tibuok pundo na himuon sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nilang si Esteban na puno sa pagtuo sa Espiritu Santo o si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parsimas, o si Nicolas, na taga-Antigua, nga dili Hudeyo, nga nagkabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles, o ang mga apostoles nag-ampo o nagpanaw kanila sa ilang mga kamot. Busa, may padayon pagkailap ang pulong sa Dios. Ang mga tinunan dito sa Jerusalem nag-anam o kadaghan o daghan kaayong mga pari nga nanuo ang pulong sa Ginoo.
pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipilit sa Dios kung iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtugod sa espirituhanong templo, diring mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon o magapahimuot ng mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kaya ang kasulatan nag-ingon, gipilit ko ang usa ka bililhong bato nga karon ako gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala motuo ang nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga maudiay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahigagma sa mga tao. Ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahigagma sila kay wala man sila motuo sa pulong sa Dios. O ang mao kini ang gitaganang sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari o ang balaang naso. Gipilit kamo sa Dios aron maiya o aron mamantala sa mga higulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangiti ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagbuwagdalan ang kamatuoran o ang ginabuhi, nagingon ang Ginoo, walay mag-atos sa maan, kundili mong aming anak. Hallelujah. Ang Ginoo managan ninyo. Magpasagitan sa santos nga Ebanghelyo sumagibuan. Si Jesus gigon siyang mga tinunan, ayaw kamu kaguhol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa kalamahan adunay daghang mga lawak. Ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili ko ta kamo sultihan niini. O kung atuan ako dito ug makaandam na dapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo sa pag-adto sa dapit na akong adtuan. Kapag si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa usaw manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus ito ba? Ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi.
walay makaadto sa mahan kung dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na mo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sugad karon, nakaila na mo kaniya ug nakakita kaniya. Si Filipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong natiguban kaninyong tanan, ug wala ka bang ihapon makaila kanako, Filipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa ganong nagingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Filipe, na ako anaa sa amahan, ug ang amahan aniya kanako. Wala magagigan kanako ang mga pulong nagisulti ko kaninyo. Ang amahan nga aniya kanako nagbuhat sa iyan kaugalingong buhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan aniya kanako. Kung dili pano kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, o magbuhat siyang labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Yung kultura na ito ng ikalimang Domingo sa Pasko sa Pagkamanhaw. Unang Domingo sa buwan sa Mayo. Ang konteksto sa atong Santo Sing Evangelio na Igsoon kay Cristo, hining gitawag na ito kakatlo sa mga apostoles may tulad sa gitawag na tulad na uncertainty why kasiguruman. And the fear was that tremendous mo na kung nakabantay mo, minor pag-aayo, maugyod ang sinukana sa atong santos na Evangelio. Si Jesus ingon sa iyang mga tinunan, ayaw mo ko kagukod. The English translation asks us, do not let your hearts be troubled. As tayo, panaging sa'yo, mas buka. Ayaw mo kagukod. Yeah, the answer to that, mga Igsoon this morning, na ato pa ang atong pagtuo does not mean having answer to our every difficult situation. Mo na atong pagtuo. Wag na lang magpasagot. Nagulay tuba ang pangutanan natin. Kay ihatagan tanan tuwa sa ginagawa sa kusigaw. Tsaka na niyan. Kung kumaligay sa iyong natiro, ayaw ng magkaroon, hindi mo na isa, salig gamo sa Diyos o salig usap ka. It doesn't mean having answers to our every questions, but in our trust to God our Father and to Him. Apa? When life feels uncertain, we are invited to anchor our hearts not in circumstances, but in a relationship. Maliban po, salig kamo sa Diyos o salig usap na ako ng balito. In life's uncertainties, we do not depend on circumstances, but in a relationship, salig
Diyos ug salig usab kana. On a personal level, kining itawag nato relationship nato sa Ginoo, salig ka mo sa Dios ug salig usab ka nato, challenges us to shift from fear kahadlok ngadto sa pagsalig, from fear to trust. It encourages us to live with quiet confidence, knowing that our lives are held in something greater than our every present struggles. When we feel lost, we are not without direction. When we feel alone, kung naunatan na nakinusara ka, this is very beautiful. We are not without presence. Faith becomes a daily choice to believe that our steps matter, that our lives are guided, and that even small acts done in love carry eternal weight. Humingi Ginoo, wala nga ang habit na magkakalaw sa itong pinabuhi mga igsoon bilang Kristo. Mao ni ang ginawag na ito, faith as a daily choice. It's a daily decision. Matag adlaw na magpili, matag adlaw na hukom sa pagpuyo ni salig kamo sa Dios o salig usab kanan. Gikan sa personal, alin na sa ginawag na ito, kalibutan. This message speaks powerfully to the world we live at present as a whole. Kaya nagpuyok ta sa gitawag na ito panahon, bisan sa atong nasod na marked by division, uncertainty, and a constant search for meaning. Many voices claim to offer the way, yet leave people more confused or divided. At wala na kumangon sa mga kalibutan. Ito, ang tuloy ng mga na diktado tayo sa atong nasod ko. Diktado na ito sa television. Di plano ang atong adungog ang pagkapot kung sa may away permit. Kulos away wala na toxic ayaw kung sikat tanaw TV. Gikan sa TV na gulirit sa una. Kawal. Mga na po ng kawal-kawal din ang video ni siya. Nawaya di manay. Kulos yun. Samo. Ang atong kanunay na madungo. Ang igsoon bilang ng Kristo. And this passage, salig ka mo sa Diyos o salig ka mo kanak ko, calls the world back to a way rooted in truth, humility, and self-giving love. It reminds us that transformation does not come through force or dominance. Hindi ba hihimo ni President Trump kung ni Netanyahu sa Israel against Iran? Gusto mo na pagpakita, sa pamahan, sa pagpakita sa gitawag ng dominance. But as ordinary Christians, the brothers and sisters in the Lord, we are challenged to live lives that reflect hindi gubat-gubat. Iwag ko tayo, kasarang gubat-gubat, iwag ko tayo, kabugat. Hindi lang ka, not simply because what ay nagkakwarta, nagkagutan, sinasok. Lisod ka kita sa pangalawan lang ng mga taon. Hindi lang na may rason. But dominance is never the answer. Kaya wag ko din kung dominant tayo at hindi tayo kasarang. But as ordinary Christians, we are challenged to live lives that reflect compassion, integrity, and faithfulness.
Anyway, the promise that believers will do greater works is not about fame or power, but about impact. Nga naman, kay ang ordinary na tao, mahimong channels of hope in extraordinary ways. In today's context, this means choosing kindness when anger is easier. Choosing truth when deception is tempting. And choosing unity when division seems inevitable. Every act of goodness, no matter how small, becomes part of a larger work that brings light into darkness. Timoki, tinuod. Ang pag-imo ron o dagko na utang, wala mag-depende, no? Tungkol kay doon na tayo kahimanan pag-imo niya. Even in the ordinary sa atong sa kinabuhi, magkatimo kita impact sa atong kalibutan when we do ordinary things extraordinarily. Ang gitagaan ka na iyon, kanang pagbarong nato sa kamatuuran against mata. Kanang atong pagbaro sa atong pagpakikiusa, itong pananihan sa atong pagbuwag-buwag o pagkapaning-paning. Every small act of kindness and done extraordinarily makahimog yung impact diha sa atong tagsa-tagsa na kinabuhi, pamilya o kalibutan ng igsoon ko diha ni Cristo. Mao na kining maong pasalig, ayaw ka mo kadoon, salig ka mo sa Diyos, o salig ka sa Abganado. Invites us both individuals and the world to a deeper trust. It calls us to believe na ang atong kinabuhi are not drifting endlessly, but moving toward a meaningful destination. It challenges us to live in such a way that others can glimpse hope through us. And it assures us that even in a changing and uncertain world, there is a steady and shakable foundation available to all who are willing to trust. Salig ka mo sa Diyos, o salig usap ka na. Mga mga igsoon bila ni Cristo, hindi pang mensahe sa inyo, salig ka mo sa Diyos, o salig ka mo ka na. When embrace, we do not find just comfort. We become instruments of comfort to our world today. Muna, sa di ko kumunda, kung balikon this is a daily choice, a daily decision. Salig ka mo sa Diyos, kung salig ka mo, sa atong ginagawa, ng kaisog karon pangisog ko ni Cristo, kaya providence at kainihan, ipahinong dumanda. Ningon ko, this is not an answer to our every question. This is not dependence on the circumstances that we are in today. In all this many uncertainties, again, the challenge is still the same. Salig ka mo sa Diyos o salig usab ka na. It is not the circumstances that we are into today that gives meaning to our every existence when it's all in Christ. Ultimately, naanayin isang ingon, salig ka mo sa Diyos o salig usab ka na. Diya sa kong ingon na relationship. Mo na idangkan kaya karamihin mga igsoon na nagitan sa gagilagyo ng mga lugar, Namibia, Talisay, Pinagkalipid, Talampan. Pinagkalayo kapag pinagkagawa, magkakit ng pista. Makatan na mo niyan kasampatan na kung yan tumangkap krisis at nagkaayong pagi krisis wala na ingon na itong Kristo para nag-init tayong adlaw dili lang na itong mga o
init mang panahon, o ng mas kainit sa o, ang daga high blood pressure. Oo, kapantay mo na usap tayo ng kalibang. Usap tayo ng kalibang. Tungkol kay sa kainit, yung sige tao, inom o tubig. O na ang advice na iniginit kayo sa adlaw kung mahigit ang panggawag sa balay. Eh kung masubra sige yung tubig mo na ay kalibang na nito. Ngayon mo nga, sa kakikabo ng kalibang din ang mga sa pag-ibig. Ako lang hingon ka, daghan tayo ng difficult circumstances na ito tumang. And God is addressing each one of us. Ayaw kamu po. I am here. Sabi ko sa Diyos. Sabi ko sa And when we live our lives in goodness, mga exalted rin sa diin natin na hindi mo tagat ko. Hindi mo lang sa gagmay in an extraordinary way. And we become not only people of hope, but bearers of hope in a difficult world today. This morning inside, sa mga panahon dito. Nag-exalt ka ng Kristo, alam mo pa ang tanan at pinimong relasyon diya sa tagsa ng mga Hindu. Tungkol kay in the many uncertainties of this world, this is the only relationship that matters. This is the only relationship that assures us He is there, really in the need. Aside na bilang ito ang kagad ng Ginoo ang sipang pagkak na isolado. Sa itong pagkarayan ni Santo Sinisa, I said, God is confronting us with this difficult situation. Ayaw kamu kagu. Kaya sabi kamu sa Diyos. Sabi usap ka na pala. Nagagawa ko sa Diyos sa mahal na magagawa sa dalang magbubuhat sa langit ko sa iyo. Bukang Jesucristo ay anak ni Lord. Ipanampun siya sa dalang si Espiritu Santo. Anak ni Maria na Birhen, disakit sa sulod ni Poncio Pilato. Dinasap sa krus na matay o ilubong. Igunsad sa mga pinatay. Sa ikatulugan laon na manaw. Isaka sa langit na nilingkod sa buo sa Diyos Amahan na magagawa sa dalang. Ikan dito mabalik siya. Naroon ang pagbubuo sa mga buhay sa mga pinatay. Nagagawa ko si Espiritu Santo sa Iglesia Católica, sa kambigan sa mga santos, kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhin tayo. Pag-ampo kinangan sa Diyos ang atong labing makagagawang naman na may gawas kang Jesus ikan sa kalikala sa kamatayan kung ibanaw kaniya at sa bagong kinabuhin mo yung kita. Diyos sa himaya at alimuhi ang among pagkakas. Diyos sa himaya at alimuhi ang among pagkakas. Na ang mga mapanantay o mga panungsakop sa simbahan nga mahimong sumilagi sa dugo ni Kristo mo padayag ngadto sa kalibutan sa mapausanong o malagarong naong ni Kristo mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya at alimuhi ang among pagkakas. Nga ang tanan na nagupot o buhatang pampubliko magtuman uban ang nalito o kabugi sa ilang taas sa pagpangulo sa atong katawan ngadto sa tawanon o ekonomikanhong tinusbawan mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya at alimuhi ang among pagkakas. Nga sila nanawad-an o kadasi o gisaki sa kinabuhi o wala na'y gipaabot bisan unsa sa ilang kaumaon. Makakaplag o ang mga tao nga mubati o manubag-anan kanila o mutabang kanila sa pagbatul o pagsali diya sa ilang biligan o katapos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya at alimuhi ang among pagkakas. Nga sila kansang kinabuhi, gigugo
pagtulog diyan sa pagserbisyo sa mga masikiton o sa mga idaran nga diya sa kaluoy makasinati sila sa kapulo sa ilang pagkatao mag-ampo kita sa Ginoo Diyos sa himaya at kalimutin ang aming nga imo untang isipon nga tapos o mapusnamo alang kanamo nga ang halang ni Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos mag-ampo kita sa Ginoo Diyos sa himaya at kalimutin ang aming ug anang usab sa kalapusan sa atong 2026 Pentecost Sunday with the theme Holy Fire mag-ampo kita sa Ginoo Diyos sa himaya at kalimutin ang aming o alang sa katong mga personal nga intensyon, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya at kalimutin ang aming Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya, kanunay natong baguhon ang atong kaugalingon diha sa Espiritu, aron mag-ubo kita diha sa gugma o mga kahiusahan ngadto sa tingpit nga kahantulad ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa himaya at kalimutin ang aming Ginoo nga mahal, ituto ang iyong Espiritu dinhi sa among mga kasing-kasing karon ang among kaula nga mahimong lapas ug lunhaw sa uban ang batong tibuhi ug ang batong salawon nga gikanya kanang modera sa pagkabanaw sa imong anak sa Yesu Kristo magtuloy kahit uban kayo hangtod sa kaangkulan. Amen. sa Eucharistia, ituhod nga sama nga nakaila kami sa kamaturan, magpuyon ka kami, ginabuhi subay sa kahipato sa maong kamaturan, ginamoy panglayo, kinagin Kristo among Ginoo. Diyos.
Diyos, pagdahil kayo sa kanang panahon. Panalagin na kayo may-mayang panahon sa pagkabanaw. Kano sa si Kristo, dihalala mo sa sakripisyo sa Pasko. Kay siya, inagis pagtugyan siya kaos dito sa krus. Naghahalan sa hintip na sakripisyo, mabawi katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyong kawalingan na imahanap sa mga kaluwasan, nagpalayag siya na pari, ang araw Cordero sa Diyos. Tumulin ba sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayang kalibutan sa mga anghel sa kalangitan, tuyong pagawin sa inyong himaya, diya sa alay mo na pahagimo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kayo ng pag-usap, nakatalinig nato sa iyang mga tinunan o gumingon. Dawat iniyong Panginoon ka mga tanan di kanin. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bago o tunhay ng sabutan. Ang dugo na iulaan ang ganitong alam sa mga tao, aron ang mga sala mapasay, buhat at ini, aron paghandong tanan. Ang Israel
selos sa pagtuo. Paghandong sa kamatayon at pagbanang ni Yesu Cristo, naghahanap kami kanino Amahan, niningpan sa kinabuhi utalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na angayan, na mga ubang umualagad kanimo, kumuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Cristo, magkahigos sa liha sa Espiritu Santo. Tumingin mo ang iyong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahimpit kami sa gugma. Upanilayo ang Papa, ni Alberto ang Obispo, ug sa tanan mga pari. Tumiusama ang mga igsuon nga nagamatay. Malaumon na mapanhaw sila, ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Dahil silang tanan sa pagsugod sa kahayag sa imong nawo. Kaluy kami tanan. Himuha kami angayan na makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katubigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayamon, binaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Dihanan natin mga pinagawang na Maria sa Diyos sa Espiritu Santo, ang nanatulog ni Maya, ang tuod sa kahantunan. Sana
kami nga nalaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among Panginoon. Ang galinaw, ibigay ko kanino. Ang akong galinaw, ihatag ko kanino. Ayaw tanawa ang among mga sala. Kung dili ang pagsalig sa inyong simaan, ug sibo sa inyong kapuguton, hatagi kini sa inyong kalinaw, kayusa, ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kamantulan. Amen. Ang kalinaw sa iyo sa kanunay, manakakanino. Dimaan sa atong karaniwang sunay. Isip niyo. Bulahan kita na ni David alang sa iyang anipapong.
imong giguhom sa mga misteryong nalangignon. Ug himuang makalaban panigikan sa dalan nga nasa bagong kinabuhi. Kini ang ipangayo, hinagi ni Kristo among Ginoo. Lingkod alang sa mga pasalamat ug mga palitan. Pasalamat para sa atong mga cantors, atong letters, sa atong choir, o kitang tanan nga niya karon din. At the same time, atay mga announcements, our general prayer meeting for all members are held every Thursday at 7 p.m. at the second floor of our CCR bookstore, Pilay Street, Cebu City, near Santo Rosario Church. Hope to see you there. And then Parish Coordinator's Assembly is scheduled every second Saturday of every month. And this month is going to be on May 9th. 9 to 12, 8 to 12 in the morning at the second floor of the CCR bookstore still. We have our prayer ministry heads meeting every first Saturday of the month or after the growth seminar. We have our Archdiocesan Healing Ministry Assembly every second Saturday of the month. We have our Archdiocesan Community Formation Ministry every third Saturday of the month. We have our Archdiocesan Intercessory Prayer Ministry every third Saturday of the month at 1 to 4 p.m. Archdiocesan Evangelization Ministry Assembly is going to be fourth Friday of the month, 1 to 4 p.m. Archdiocesan Music and Youth Ministry Assembly is every Saturday of the month, 1 to 4 p.m. Our book ministry is now serving at J.F. Tan Sanchan Tan Ching Building, Pilay Street, Kabagayan, Cebu City. All of our religious needs, items, religious images, mass cards for the dead and mass cards for birthdays, anniversaries, petitions for good healing, for good health, petitions for conversions. Please support and visit our store. Our healing mass is held every fourth Saturday of the month. This month, May 30, is going to be here in our Adoration Formation Center at 6 p.m. and followed by a vigil mass, a prayer vigil, and then on the month we are going to have a mass at 5 a.m. in the morning. Please also mark your calendars for our next monthly growth seminar, which is going to be on June 7, 2026. And our speaker is going to be Reverend Father Carlos Duga. Our host, parish and ministries will be San Vicente Pereira in Bugo, Santo Tomas Villanueva in Pardo, Holy Cross Parish, Pardo Basak, and Remedios Parish, Labangon, and the prayer ministry. Youth and music will be having their CCR PP Camp, Youth Camp. The date and the venue will be announced later. And for more information, please contact the Youth Ministry Head, Brother Melchor Bernaflor.
and acknowledgement for grateful and thankful for our God Almighty, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, for the grace of the Holy Mass. Masipang palakpak. And with heartfelt appreciation to Reverend Father Jerome Mantugo, our presider, and for our loving spiritual director for his guidance, dedication, inspiring service. Masipang palakpak sa Father. And special thanks again to our grand choir, lectors, cantors, altar servers, cantors, lay ministers, and our LGC sisters. And also special thanks for our host for this month, the St. Joseph the Worker Parish in Tabulok, and then the Santo Niño Mohon Parish in Mohon, Talisay. And we have our San Roque Parish, Mambaling, and our executive corps, and also of course to our speaker, Sister Saturnina Nina Villalon. And thank you for all the communities and the different parishes, to everyone present here. Let's give our hands together, all of us. Thank you. Ito po pasalamatan ni si Father Eric for joining us today sa ating Business. Please. Ang Ginoo mana kaninyo kanilangin kaninyong Diyos na magkagagahon sa tanan, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Na halad na misa na niyong gugmag kalinaw ni Kristo.